Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Ang maringal na pagtitipon para sa pakikipag-ugnayan sa negosyo ay nasa kasagsagan na sa pangunahing sentro ng kumbensyon ng lungsod. Isang makabago at napapaligiran ng salaming gusali na kumikislap sa ilalim ng kalangitan ng gabi. Ang mga kinatawan mula sa mga nangungunang korporasyon at umuusbong na kumpanya ay pumuno sa bulwagan, nagpapalitan ng mga card pang negosyo, nagtataas ng mga kopita ng champagne bilang pagbati, at nagtatalakay ng mga kasunduan sa gitna ng banayad na ugong ng musikang jazz na marahang tumutugtog sa paligid. Maingat at may tahimik na kumpiyansa na kumilos si Amara sa tabi ng kanyang kasamahang si John Prito. Ang kanyang kasuotan ay payak ngunit elegante. Isang itim na bestidang may maayos na tabas na akmang yumayakap sa kanyang pangangatawan na sinabayan ng simpleng pilak na hikaw at isang maselang kwintas na bahagyang kumikislap tuwing siya ay gumagalaw. Magaan lamang ang kanyang ayos ngunit walang kapintasan, ang kanyang mga labi ay may banayad na kulay rosas, at ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod sa mababang buwan na lalong nagbigay diin sa kanyang mahaba at magandang leeg. Masiglang nakikipag-usap si John sa isang pangkat ng mga ehekutibo sa larangan ng pagmemerkado, samantalang magalang lamang nang umiti si Amara habang palihim na sinusuri ng kanyang mga mata ang buong paligid. Mukhang malaki ang naging epekto ng venture and corporation ngayong gabi, pabulong na sabi ni John habang tumatango patungo sa isang pangkat ng mga panauhing halatang humahanga. Bahagyang tumango si Amara bilang tugon, ngunit nanatiling malalim ang kanyang iniisip. Sa kabilang panig ng bulwagan, nakatayo sina Ethan at ang kanyang asawang si Judy Ann malapit sa bar. Kapwa sila bihis ng napakahusay. Si Ethan ay nakasuot ng maitim at eksaktong tinahing Amerikana, samantalang si Judy Ann ay nasa isang makinang na kulay navy na bestida. Malinaw na umalinggaw ang tawa ni Judy Ann habang nakikipag-usap sa mga posibleng kasosyo sa negosyo, taglay niya ang presensyang kayang mangibabao sa buong silid. Paminsan-minsan naman ay umiikot ang matatalas na mata ni Ethan sa paligid, tila maingat na sinusuri ang lahat habang naghahalo ang pagmamalaki at pagkalkula sa kanyang anyo. Napansin ni Amara nang humiwalay si Ethan sa kanilang pangkat at magtungo sa isang mas tahimik na pasilyo. Nagpalitan sila ng tingin ni John, ngunit agad siyang kumilos at maingat na sumunod kay Ethan nang hindi nagpapahalata. Marahang umalingaw ang tunog ng kanyang mga takong sa makinis na marmol na sahig. Madilim ng bahagya ang pasilyo na napapalamutyan ng mga ilaw na nakakabit sa dingding at naglalatag ng malalambot na sinag sa bawat bahagi nito. Naabutan ni Amara si Ethan nang huminto ito. Bigla itong lumingon sa direksyon ng narinig na mga yabag at tumalim ang kanyang tingin sa sandaling makilala ang pinagmulan ng tunog. Amara, sabi niya, at malinaw ang pagkagulat sa kanyang tinig, bagaman hindi man lamang naalis ang kanyang tingin sa babae. Ano ang ginagawa mo rito? Narito ako bilang kinatawa ng aking kumpanya, payak na sagot ni Amara. Bahagyang tumaas ang isang kilay ni Ethan. Anong kumpanya? Venture and Corporation, mahinahon niyang tugon. Saglit na nagningning ang pagkilala sa mukha ni Ethan. Napakaganda pa rin niya. Napakagaan ng kanyang tindig. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan niya, dala pa rin niya ang sarili ng may ganoong katatagan. Hindi inaasahang sumikip ang dibdib ni Ethan. Isang banayad na damdaming matagal na niyang ibinaon sa kailaliman ng kanyang puso ang muling gumising. Nakaramdam siya ng kirot. Isang pananabik na agad niyang sinikap supilin. Hindi ko maaaring hayaang manaig ang damdaming ito. Hindi ngayon. Hindi matapos ang lahat ng nangyari. Hindi ko inaasahang makikita kita rito, sabi niya ng malakas, itinago ang kaguluhan sa kanyang kalooban sa likod ng malamig na himig ng kanyang tinig. Tumalim ang tingin ni Amara. Nais kong malaman kung bakit mo ipinadala si Lucas sa ibang bansa. Bahagyang tumigas ang panga ni Ethan. Nanatiling malamig ngunit matatag ang kanyang tinig. Nasa akin ang buong legal na pag-iingat kay Lucas nang walang anumang paghihigpit. Ginagawa ko lamang kung ano ang pinakamabuti para sa kanya. Pakiramdam ko ay sinasadya mong ilayo siya sa akin, sabi ni Amara.
Matatag ang kanyang tinig, ngunit malakas ang kabog ng kanyang puso. Paano mo inaasahang madadalaw ko siya kung napakalayo niya? Bahagyang humiti si Ethan, at hindi maitago ang bakas ng pagmamataas sa kanyang anyo. Iyan mismo ang dahilan kung bakit ako ang higit na nararapat na mag-alaga sa kanya. Kung nais mong makita si Lucas, ikaw ang kailangang magsikap. Sandali siyang tumigil. Nanatiling matigas ang kanyang mga mata bago siya muling nagsalita sa malamig na tinig. Huwag mong asahang magiging madali ito. Ito ang pinakamainam para sa kanya. Para sa ating lahat. Bigla siyang tumalikod at nagsimulang maglakad palayo. Ngunit bago siya tuluyang maglaho sa mga anino ng pasilyo, muling tumigas ang kanyang panga. Sa kaibuturan ng kanyang isip, isang mahinang tinig ang umalingaungaw. Isang tinig na walang ibang nakarinig kundi siya lamang. Marahil ako ang kontrabida sa kwentong ito. Ngunit kailangan kong maging ganoon. Para kay Lucas. Para sa kung ano ang tunay na makabubuti sa kanya. Pakiramdam ni Amara ay sadyang inilalayo ni Ethan si Lucas sa kanya. Patuloy na umuukit sa kanyang isipan ang malamig nitong mga salita. Hindi ko kailanman inakalang kaya mong maging ganito kalupit, Ethan. May nagliyab na damdamin sa kanyang kalooban. Hindi lamang galit, kundi isang kalayaang matagal nang dapat niyang natagpuan. Naalala niya ang isang sandali noong nakaraang linggo, nang tuluyan niyang pasiyahan na pakawalan ang lahat ng bagay na nag-ugnay pa sa kanya kay Ethan. Sa tahimik na pag-iisa ng kanyang bakanting bahay, isa-isa niyang tinipon ang lahat ng gamit na pag-aari nito. Mga damit, mga libro, maging ang mga punda ng unan at mga kumot na minsang naging tahimik na saksi sa buhay na magkasama nilang binuo. Isa-isa niya iyong isinilab. Nilamon ng apoy ang mga nalalabing bakas ng isang pag-ibig na minsang bumulag sa kanya. Oo, noon ko pa sana ito ginawa, mapait niyang naisip. Ngunit naging hangal ako, nalunod sa sarili kong damdamin. Tumigas ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang lalaking minsan niyang minahal nang walang pag-aalinlangan na naglalakad palayo. Wala itong iniwang anuman kundi pagkamuhi at matinding galit na nag-aalab sa kanyang dibdib. Hindi na malaya ng dalawa na mula sa kalapit na pintuan ay tahimik silang pinagmamasdan ni Maxwell. Walang mabasang emosyon sa kanyang mukha habang pinakikinggan at inuunawa ang bawat salitang namutawi sa kanilang pag-uusap. Hindi rin kalayuan, nakatanaw si Judy Ann na may malamig at kontentong ngiti sa mga labi. Hindi magtatagal, mawawalan na siya ng anumang dahilan para makita ka o ang asawa ko, mahina nitong bulong sa sarili. Mas tahimik kaysa karaniwan ang sentro para sa pagdalaw. Ang malilinis ngunit malamig na mga dingding nito ay tila lalo pang nagpapabigat sa himpapawid. Nakaupo si Amara sa isang matigas na plastik na upuan, mahigpit na magkahawak ang kanyang mga kamay sa kanyang kandungan. Bahagyang nanginginig ang mga ito, bagaman pilit niya iyong pinipigilan. Sa kanyang tabi, mahigpit na yakap ni Lucas ang kanyang maliit na backpack. Namumutla ang kanyang murang mukha, at ang kanyang mga mata ay kumikislap sa mga luhang pilit pa niyang pinipigilang pumatak. Mommy! Halos pabulong na tawag ni Lucas. Nanginginig ang kanyang tinig, waring anumang sandali ay tuluyan itong mababasag sa bigat ng kanyang damdamin. Ayokong pumunta ng napakalayo. Ayokong iwan ka. Iniangat niya ang kanyang mukha upang tingnan si Amara. Inabot ng kanyang maliliit na kamay ang mga kamay nito, desperadong naghahanap ng kapanatagan. Ayoko na ng mga laruan. Ayoko na ng mga dinosaur. Malalaki man o maliliit. Ayoko na ng kahit ano sa mga iyon, sabi niya habang paulit-ulit na umiiling, na para bang tinatanggihan niya ang lahat ng kapalit na maaaring ibigay sa kanya. Tuluyang nanginig ang kanyang tinig nang idagdag niya. Ikaw lang ang gusto ko. Gusto ko ang mommy ko. Nakiusap ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Amara. Pakiusap, mommy. Huwag mong hayaang ipadala ako ni daddy sa malayo. Huwag mo akong hayaang umalis ng ganoon kalayo. Nangangako akong magiging mabait ako. Hindi na ako magiging pasaway. Susundin ko ang lahat ng sasabihin mo. Namuo ang mga luha sa mga mata ni Amara habang pilit niyang pinipigilan ang sariling mapahagulhol. Mabigat siyang lumunok, sinisikap na manatiling matatag para sa kanyang anak. Lucas, matapang kong anak. Mahina niyang bulong habang marahang inaalis ang isang hibla ng buhok na nalaglag sa noo nito. Sana ay kaya kitang manatili sa tabi ko. Sana ay maipangako ko iyan sa iyo.
Mas lalo pang hinigpitan ni Lucas ang kanyang pagkakahawak sa kamay ng ina, na tila ayaw na niya itong pakawalan. Pakiusap, Mommy. Ayoko nang napakalayo. Natatakot ako. Ayokong malayo sa iyo. Hindi sa ganitong paraan. Nanginig ang kanyang maliit na katawan sa tahimik na pag-iyak. Muling nadurog ang puso ni Amara. Parang isang napakabigat na pasanin ang bumagsak sa kanyang dibdib habang nararanasan niya ang bawat segundo ng masakit na sandaling iyon. Ninais niyang yakapin si Lucas ng mahigpit, ikulong ito sa kanyang mga bisig, at protektahan laban sa malupit na distansyang malapit nang maghiwalay sa kanila. Ngunit hindi niya kayang mangako ng isang bagay na hindi niya tiyak na matutupad. Lumipas ang halos isang buwan mula nang umalis si Lucas patungong sa ibang bansa. Minsan lamang sa isang linggo nakakausap ni Amara ang kanyang anak. Mahahalagang sandaling kapwa nila pinahahalagahan, ngunit kailanman ay hindi naging sapat upang punan ang lumalawak na agwat sa pagitan nila. 2 araw na lamang at kaarawan na ni Lucas. Sa mga nagdaang araw, naging mas tahimik si Amara sa trabaho. Patuloy niyang ikinukubli ang kanyang mga damdamin sa likod ng kanyang karaniwang mahinahon at propesyonal na anyo. Sa paningin ng iba, nananatili siyang kalmado at matatag. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, araw-araw niyang dinadala ang pangungulila sa kanyang anak. Isang pangulilang walang anumang trabaho, tagumpay, o abalang gawain ang kayang magpagaan. Masigasig na nagtatrabaho si Amara sa kanyang mesa nang biglang mag-vibrate ang kanyang telepono. Nagliwanag ang screen at lumitaw ang pangalan ng tumatawag, Ginoong Escudero. Biglang nakaramdam siya ng kakaibang lamig na dumaloy sa kanyang gulugod. Binibining Cruz, pumunta ka sa opisina ko ngayon din. Maikli at walang paligoy-ligoy ang mensaheng iyon ni Maxwell. Agad siyang tumayo at naglakad patungo sa opisina nito. Pagpasok niya, nakita niyang abalang-abala si Maxwell sa mga dokumentong nakalatag sa kanyang mesa. Halos hindi man lamang nito napansin ang kanyang pagdating. Opo, Ginoong Escudero. Nais ninyo po ba akong makausap? Maingat na tanong ni Amara. Hindi man lamang ito nag-angat ng tingin. Ihanda mo ang iyong pasaporte at anumang kakailanganin mo. Aalis tayo bukas ng gabi para sa isang internasyonal na paglalakbay pang negosyo. 5 araw tayo roon. Bago pa man makapagsalita si Amara, bigla nang tumayo si Maxwell. Ipapaliwanag ni Ginoong Wenceslao ang mga susunod na hakbang, dagdag niya. At nang hindi na nagsabi ng iba pa, lumabas siya ng opisina, iniwang nakatayo si Amara habang pilit inuunawa ang biglaan at hindi inaasahang balita. Talagang ugali na ni Escudero ito, isip ni Amara habang bahagyang napapangiti. Kinabukasan, handa na si Amara para sa kanilang paglalakbay sa ibang bansa. Naipaliwanag na ni Bert sa kanya ang lahat ng detalye tungkol sa internasyonal na proyekto. Isa itong kampanya sa pagbabrand para sa isang prestihiyosong produktong pabango. Buong araw siyang naglaan ng oras, kasama ang iba pang miyembro ng pangkat, upang ihanda ang panukala sa pinakamahusay na paraang kaya nila. Dahil alam niya kung gaano kaselan at mapanuri si Maxwell sa bawat detalye, hindi niya maiwasang makaramdam ng bahagyang kaba. Gayunman, pinilit niyang manatiling nakatuon sa kanyang gawain. Habang nasa eroplano, maikli ngunit malinaw na ipinaliwanag ni Amara ang buod ng kanyang mga naihandang plano. Madalas na tumatango si Maxwell habang nakikinig. Bagaman nananatiling hindi mabasa ang kanyang ekspresyon, malinaw na bihira ngunit tunay ang kanyang pagsang-ayon. Ginoong Escudero, maaari ko po bang malaman kung saan talaga tayo pupunta? Tanong ni Amara na hindi na napigilan ang kanyang pag-usisa. Pagkaraan ng ilang sandali ay muli siyang nagsalita. At bakit po wala si Ginoong Wenceslao sa biyahe natin? Naalala niyang karaniwan ng kasama ni Maxwell sa mga paglalakbay ang kanyang personal na katuwang na si Bert. Direktang tumingin si Maxwell sa kanya. Matalim ang kanyang titig, tila sinusuri ang bawat reaksyon ni Amara. Bakit? Tanong niya sa mababa at matatag na tinig. Mas gusto mo ba ang kasama si Ginoong Wenceslao? Nanatiling kalmado ang kanyang mukha, ngunit may bahagyang himig ng pagsisiyasat sa kanyang tinig na hindi nakaligtas kay Amara. Nabalot ng katahimikan ang kabina ng eroplano. Ang tanging maririnig ay ang tuloy-tuloy na ugong ng makina habang patuloy silang lumilipad sa himpapawid. Hindi naman po ganoon. Nagtataka lamang ako kung saan talaga tayo pupunta, Ginoong Escudero, muling tanong ni Amara, na napansing tila umiiwas si Maxwell sa tuwirang pagsagot.
Huwag kang mag-alala. Hindi kita kinikidnap, binibining Cruz, tugon ni Maxwell. Pagkasabi nito ay isinandal niya ang kanyang likod sa upuan at ipinikit ang mga mata, na wari natutulog na. Hindi alam ni Amara na may ibang dahilan kung bakit wala si Bert sa kanilang biyahe. Inatasan ni Maxwell si Bert na sumakay sa hiwalay na komersyal na lipad upang mabigyan si Amara ng sapat na katahimikan at pribadong espasyo para makapagtuon ng pansin sa agarang panukalang kanilang ihaharap habang nasa loob ng pribadong eroplano. Maging si Maxwell ay hindi lubusang maipaliwanag kung bakit niya ginawa ang desisyong iyon. Marahil ay dahil mas madali para sa kanya na makita si Amara na nagtatrabaho ng walang anumang istorbo sa loob ng limitadong espasyong iyon. O marahil ay nais niyang masaksihan ng mas malapitan ang dedikasyon at determinasyong taglay nito. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na propesyonal lamang ang lahat. Na ginagawa lamang niya kung ano ang pinakamainam para sa venture and corporation. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang isip, may isang maliit at nag-aatubiling bahagi ng kanyang pagkatao na natutuwa sa mga tahimik na sandaling magkasama sila. Kahit kailanman ay hindi niya iyon aaminin ng malakas. Pagkatapos ng 7 oras na biyahe, lumapag sila sa Switzerland ng madaling araw. Pagsapit nila sa paliparan, isang makinis at marangyang itim na sasakyan ang naghihintay na para sa kanila. Walang pag-aatubiling sumunod si Amara kay Maxwell papasok sa sasakyan. Sa kabuuan ng biyahe, nakatutok ang mga mata ni Maxwell sa kanyang tablet. Paminsan-minsan lamang siyang sumusulyap sa mga karatula sa gilid ng daan. Tahimik namang pinagmamasdan ni Amara ang kanilang dinaraanan at unti-unting binubuo sa kanyang isip ang kanilang lokasyon. Nasa Switzerland sila. Sa palagay niya ay direkta silang papunta sa pulong kasama ang Velour Fragrance House, ang kumpanyang nasa likod ng prestihiyosong tatak ng pabango, upang talakayin ang panukalang ilang araw nilang pinaghandaan. Makalipas ang humigit kumulang 30 minuto, dahan-dahang huminto ang sasakyan sa harap ng isang malaking gusali. Bahagyang kumunot ang noo ni Amara habang ibinabaling ang tingin sa karatulang nakapaskil malapit sa pangunahing pasukan. Mabilis niyang sinuri ang nakasulat doon. At sa sandaling mabasa niya ang pangalan sa karatula, tila huminto ang kanyang paghinga. Ang inaakala niyang destinasyon ay malayong-malayo sa lugar na nasa kanyang harapan. St. Maurice International School. Pumintig ng malakas ang dibdib ni Amara. Paaralan ni Lucas. Pakiramdam niya ay saglit na tumigil ang kanyang puso. Bago pa man siya makapagtanong, bumaba na si Maxwell sa sasakyan nang hindi man lamang lumilingon. Tulala pa rin si Amara sa kanyang kinaupuan hanggang sa buksan ng driver ang kanyang pinto. Nais mo rin bang buhatin kita palabas, binibining Cruz? Naputol ang kanyang pag-iisip nang marinig ang tinig ni Maxwell. Naroon pa rin ang pamilyar nitong tuyong tono, ngunit may kung anong bagay na hindi niya maipaliwanag. Bahagyang namula si Amara. Hindi na po, mabilis niyang tugon bago agad bumaba at sumabay sa mabilis nitong paglalakad. Ginoong Escudero, may kliyente po ba tayong kikitain dito? Tanong niya, pilit ikinukubli ang pagkabigla sa kanyang tinig. Hindi sumagot si Maxwell. Nagpatuloy lamang ito sa paglalakad hanggang sa salubungin sila ng isang lalaking nasa unang bahagi ng kanyang 50 taon. Magiliw ang ngiti nito at mababakas ang kabaitan sa kanyang mukha. Maligayang pagdating, Ginoong Escudero. Kumusta ang inyong paglalakbay? Bati nito habang inaabot ang kanyang kamay. Nakipagkamay si Maxwell at sinundan ang lalaki papasok sa gusali. Tahimik namang sumunod si Amara. Ngunit nang bumukas ang pinto ng silid pagpupulong, bigla siyang napatigil. Nang hina ang kanyang mga tuhod. Sa gitna ng silid ay naroon ang isang taong matagal na niyang pinakahihintay at labis na pinangungulila. Mommy! Masayang sigaw ni Lucas habang mabilis na tumakbo patungo sa kanya. Napatigil ang kanyang paghinga. Agad siyang lumuhod at mahigpit na niyakap ang anak na para bang natatakot siyang maglaho ito sa kanyang mga bisig. Paulit-ulit niyang hinalikan ang buhok nito, ang noo at mga pisngi. Hindi niya mapigilan ang sarili. Unti-unting lumabo ang kanyang paningin dahil sa mga luhang bumalot sa kanyang mga mata. Miss na miss kita, Mommy, mahinang bulong ni Lucas habang nakakapit sa kanya. Miss na miss din kita, anak ko, sagot ni Amara. Halos hindi niya maituloy ang kanyang mga salita dahil sa matinding emosyon. Makalipas ang ilang sandali, napalingon siya kay Maxwell.
Nakatayo ito sa di kalayuan, taglay pa rin ang karaniwan nitong hindi mabasang ekspresyon. Lalong lumalim ang pagkalito ni Amara. Ano ang kinalaman niya sa lahat ng ito? Bakit niya sila dinala rito? Bakit niya ginawa ito? Bago pa siya makapagtanong, may pumasok na mga tauhan na may dalang isang malaking cake na pangkaarawan. Sandaling tumingin si Maxwell kay Lucas bago ibinalik ang kanyang mga mata kay Amara. Ipagdiwang mo muna ang kaarawan ng iyong anak, Binibining Cruz. Babalik ako maya-maya. Malamig ang kanyang tinig, ngunit sa pagkakataong iyon ay wala ang karaniwang tigas na madalas niyang ipinapakita. Wala rin itong iniwang puwang para sa pagtutol. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod siya at naglakad palabas ng silid. Habang papalayo siya, hindi napansin ni Amara ang bahagyang paglambot ng kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming linggo, nakita niyang tunay na masaya si Lucas. At kahit kailan ay hindi niya aaminin iyon, ngunit para kay Maxwell, sapat na ang tanawing iyon upang gawing sulit ang buong biyahe. Marahang tinapik ni Maxwell ang balikat ni Lucas. Maligayang kaarawan, binata, sabi niya sa kalmadong tinig. Saglit na umiti si Lucas at tumingala sa kanya. Salamat po, Ginoong Escudero, masigla nitong tugon. Bahagyang tumango si Maxwell bilang tugon bago siya tuluyang tumalikod. Walang anumang dagdag na salita, tahimik siyang naglakad palabas ng silid at isinara ang pinto sa kanyang likuran. Nanatiling nakatingin si Amara sa direksyong kanyang nilisan. May kung anong magkahalong damdamin ang namuo sa kanyang dibdib. Pasasalamat, pagkalito, at isang bahagyang pagdududa. Hindi niya maikakailang dahil kay Maxwell ay muli niyang nayakap ang kanyang anak sa espesyal na araw na ito. Kung hindi dahil sa kanya, marahil ay isa na namang malungkot na pag-uusap sa telepono ang kanilang pinagsaluhan. Ngunit kasabay ng pasasalamat na iyon ay ang tanong na patuloy na gumugulo sa kanyang isip. Bakit? Bakit siya dinala rito nang walang anumang paliwanag? Bakit niya pinaglaan ng oras at gastos ang lahat ng ito? At higit sa lahat, bakit tila may mga pagkakataong napakalamig ni Maxwell, ngunit sa mga sandaling hindi niya inaasahan ay nagpapakita ito ng kabutihang hindi niya maunawaan. Tahimik siyang napabuntong hininga. Sa kabilang banda, mariing niyakap ni Lucas ang kanyang baywang. Mommy, tingnan mo. Ang cake ko. Napawi ang kanyang pag-iisip nang marinig ang masayang tinig ng anak. Agad niyang ibinaling ang kanyang pansin dito at mumiti. Napakaganda naman ng cake mo, anak, sabi niya habang pinupunasan ang natitirang luha sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, pansamantala niyang isinantabi ang lahat ng tanong tungkol kay Maxwell. Sa araw na ito, ang pinakamahalaga ay si Lucas. At sa wakas, matapos ang isang buwang pananabik, muli niyang nakapiling ang kanyang anak sa mismong araw ng kaarawan nito. Isang sandaling nais niyang ihinto ang oras upang hindi na muling maagaw sa kanya. Sa susunod na kabanata, habang masayang ipinagdiriwang ni Amara ang kaarawan ni Lucas, isang hindi inaasahang revelasyon ang magpapaliwanag kung bakit siya lihim na dinala ni Maxwell sa ibang bansa. At maaaring tuluyang magbago ang tingin niya rito. Samantala, sa malayo, mabubunyag ang galit ni Ethan at Judy Ann nang malaman nilang muling nagkita sina Amara at Lucas, na magbubunsod ng panibagong tunggalian na maaaring yumanig sa lahat ng kanilang mga plano. Kaya abangan natin,